Alright, isang magandang araw po sa ating pong mga taga-subaybay. Dito po yan sa ating channel, Dan TV Vlog. Magandang umaga po sa mga umaga po dyan sa inyo. Magandang tanghali of course sa mga tanghali naman ang oras sa inyong mga kinaroroonan. Likewise dito po sa Pilipinas ay tanghali na. Alright, so time check po tayo. Mayroon na po tayong 11:10 AM. So talaga naman pong tanghali na. And of course, magandang hapon sa ating pong mga taga-subaybay, taga-suporta ng ating pong channel. Kung hapon man po ang inyong kinaroroonan, magandang hapon. And of course, magandang gabi naman sa mga gabi sa inyong mga kinaroroonan. Alright, so unang vlog ng inyong lingkod dito po sa Kabukiran. So mayroon na po tayong 1 week nag-stay dito sa Munting Bukid ng inyong lingkod. At enjoy tayo rito. Marami po tayong ginagawa. So, as per expected of course, pag nasa bukid ka, magtanim ka. Dahil po, kapag may itinatanim, alright, definitely, meron aanihin. Alright, mega love shoutout muna sa aking mga members. And of course, bago natin makalimutan, congratulations Mistisang Pinay for being monetized channel, newly monetized channel na po. Congratulations, and of course ay start ka na sa panibagong yugto ng pagiging YouTuber as monetized channel. Ang pagbati po niyan, of course, dito po yan kay mula sa community po ng Team Alright, sa inyo pong pangunguna ng inyong lingkod, Kuya Dan TV, and of course sa ating mga members na of course may participations na naging monetize ang isang Mistisang Pinay. Alright, so pagpatuloy natin ang pagbabahagi po ng buhay probinsya ni Kuya Dan. Ang nakikita po ninyong background na yan of course ng ating 4 months old bahay kubo. Ayan. 4 months na nga ba? 3 months. 3 months siya. Going to 4 months na po siya. And siyempre, kabahagi niyan, since na mag-start po tayo, ay nagtanim-tanim po tayo. So, unahin po natin dito. Itong nakinaroroonan ko, dahil lamig po rito, nakikita nyo naman ang hangin, alright. Nandito po ako sa gitna ng kamutihan. So, nauna to dyan sa kubo. Nag-start kami rito last year by November, I think. Ito ang itinanim nila ng mga kapatid ko. So, very familiar yan, no? 'Di ba? Gulay ang tops niyan, itong mga talbos niya. Gulay po 'yan. Iba-iba naman variety po 'yan. Dito naman, kamuti tops din po 'yan o kamuting baging, pero kulay green siya. So, iba-iba rin po pala ang variety ng kamuting baging. Alright, lakad-lakad tayo. Dahil nga sinasabi natin ay ang ginagawa kung ikaw po ay nasa kabukiran, nasa bukid, ay magtanim. Okay, ito pa, isa pa sa mga yan po, September tinanim ko yan. Halos sabay po sila nung mag-layout niyang kubo na yan, tinanim ko po sila. So bali po ay 5 po silang puno. Alright, so mamaya dadaanan natin sila. Okay, so ito is October. Itong mga kamuting kahoy na to.
month of October na po yan, mga last week of October. Yeah, mga last week October 20 na din. 1 month after ng matapos yan, kubo na yan. Okay? So ayan, medyo pa-dibdib ko na ang height nila. So another one, ito yung rambutan ulit. Okay? Yan, then dito parang malungkot ang guyabano ko. Parang matagal po siyang lumago. So baka nagtatampo lang. Kailangan lang siguro dyan ay konting nurture and yung tinatawag na dilig. Ayan, dinidiligan din po siyempre yan. At kung hindi mo yan didiligan, eh manunuyo yan. Alright, may saging din po tayo. Yan, itong saging na to, survival po yan. Mula po nung bagyong uwan. O, tingnan mo, nakatayo siya. And of course, katabi niyang papaya, survival din po from uwan. And ito pong mga kamuting kahoy na yan, pinagtakahan ko po. Pero maliliit pa siya. Hindi sila namatay o natumba. Samantalang ang lakas-lakas po ng bagyong uwan. So see, talaga naman pinagbibigyan yung hilig ni Kuya Dan. Then itong saging na to, naputol siya nung uwan. Yun, di siya nakaligtas, naputol siya. Pero, meron na siya ritong bagong, yan, tumubo na siya sa mismong pinakapuno niya. So, ganyan talaga ang saging, mga idol. Uusbong ulit. Basta mayroon pa siyang katawan na nakatayo sa lupa. Okay? And of course, ang aking sigarilyas. Yan, nasa bahay kubo yan ha. Gulay na sigarilyas. Ayan o, itataba po nila. Talagang pinapagapang po pala yan. Okay? Ayan na. September din po ito. Ay, no. Last week din ng kalahatian ng November. Yan, November, kalahatian. So, napakabilis ng kanilang pagmumunga. Ayan, gulay na po ito. Gulay na po yan. Ganyan ang style niya. Tuloy-tuloy po yan. Ayan, nagmumunga sila. And of course, ayun, dire-diretso silang mag-ubo. And dito, syempre, palago ng palago. Kailangan talaga nilalagyan sila ng ganitong gapangan. Yung mga dulo po yan ng kawayan. So dyan na pong inilalagay natin para dyan sila gumapang. Lampas tao, para pag-harvest niya, hindi kayo mahirapan. Tulad po nito. Kaya harvest yan, madali lang po ninyong mabot. Kaya ang paggawa po ng gapangan nila, mga lampas tao lang. Okay? So ayan, nakikita nyo po naman, tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng bulaklak. Na ibig sabihin, after ng flower niya, ayan, madidevelop na po yan as bunga na siya. Okay, ayan o, ng mga bulaklak nila, kulay lavender. Ayan, ang dami pong bulaklak nila. Okay, so sinusubaybayan ko, ganyan pala sila o. Ayan, makita niyo mga idol. After na mag-matured na yung bulaklak, bubuka yan, magmamatured siya, ang next niya sa ilalim niya, ayan na pala yung bunga niya. Okay, so may mga natututunan tayo sa pagtatanim. Dahil hindi naman po talaga farmer si Kuya Dan. Ngayon ay sinusubukan natin magtanim upang meron anihin. O, ang may tinanim ay may aanihin. Totoo po yan, since na tulad po ngayon, tingnan nyo po yan, oh. Ayan.
Ready na po yan. Mga siguro by Saturday, kailangan pitasin na to dahil po ay gugulang na yan. Yan. So pwede na po ito daw pitasin sa mga ganito kalalaki. Yan. Yung mga nakikita nyo sa palengke. Ayan. Ayan. Yung malalaki na po siya. Talagang ready to harvest na po siya. Para maisama na sa mga iluluto nyong kung ano. Alright, ayan. Ayan po siya. Mga bunga na. Ayan, bunga na rin. Ayan, tuloy-tuloy na po sila. Tuloy-tuloy na po sila. Yan pala ay mga hanggang 8 months ang duration nila sa pagbibigay ng mga gulay. So ngayon, nag-start pa lang po ito halos. Kumaga, first harvest po natin to. Yan. O, ayan, tapos marami pang sumusunod. Okay, so yan po ang pinagkakaabalahan dito ng inyong lingkod pag tayo uuwi. Hindi tayo dito tatambay lang na walang kabuluhan dahil mayroon naman po tayong lupa o lote na pwede naman paglibangan o pagtaniman kaya magtatanim tayo. Another rambutan. O, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-5 ko na itong pinakita sa inyo. Ayan. Yan ang ating mga pinagkakaabalahan dito. Alright. So sa bandang kitchen naman, sa right side ng kitchen, ay andito yung ating mga panglaing. Ayan, di ba? Ayan siya. Ayun. Ready na rin po yan. Ready na rin po yan i-harvest para gawing delicious laing na kung saan ay yan ang delicacy ng Bicol. Ayan, meron pa tayo ritong mga kamuting kahoy. Yan, tanim naman yan ng aking bunsong kapatid. Yan yung mga kamuting baging dito. Another variety po ito nung kamote. So 3 variety ng kamote rito. So pinakita ko sa inyo ron, banda ron, tapos ito pa. Susunod pa pangalanan natin to kung anong mga name ng mga kamote na to. Akala ko noon talaga pag kamote ay kamote lang. Iba-iba rin din po pala ang variety niyan or name. Alright, dito. Ayan. Ready na natin to. By Saturday siguro ay maglalaing ng inyong lingkod. Ha? Hindi, tutulungan ako nung kapatid kong mga mahusay maglaing dito sa Bicol. And ayun, may mga corn. Alright, so yan po ang aking babahagi muna. Ang first vlog ko dito sa Kabukidnon since na dumating tayo rito. Inabot pa kasi ako rito ng bagyo. Almost 5 days. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan. So thanks God. Ang ganda ng panahon. Ramdam na po dito ang hanging amihan. Ayan, nakikita po ninyo yan. Alright. Nagsasayawan ng mga puno. Okay, so ganyan naman po talaga